Welcome mga igsoon sa Ginoo. We are still in our series in the study of the book of Genesis. Niya naanata sa ika-27 chapter. Taas-taas pa niya pero mga 50 ka chapter pa itong tanawon, pero tunga na lang atong tanawon. So pas-pas na siya. Mao nga kung mapansin niyo sa mga reading nato, the whole chapter na yun ang atong reading. Then we come by sa studies life ni Isaac and along with his family, the promised son. Pero makita nato na nahimong problematic ang iyang pamilya gihapon. So tanaw nato sa iyo. Adunay tulo ka encounter si Jacob sa iyang igsoon. Unya ang tanan nagalambigit sa tulo ka B. Number 1, ang iyang encounter sa iyang igsoon si Esau is during their birth. Sa ilahang birth, gusto siya mauna, no? Mauna ay giingon dito. Ikaduha, kanay birthright. Giilog ni Jacob ang birthright sa iyang igsoon. Unya ikatulo nga encounter kaning atong ibasa, giilog ni Jacob ang blessing yun na para unta intended kanina. And so doon ay mga several character nga atong tanawon diri. Si Isaac as a father, and then si Esau and si Jacob kining duha, and also si Rebecca. So mo na itong paglalantawon sa kaning aspect. And lastly, finally, we will look into God's sovereignty niining passage. Paano na ito makita ang sovereign will sa Ginoo in this particular passage and how He turned things in order that His word will be fulfilled. Ano na siya excited. So atong tanawon usa kining giskutan nga kung atong tanawon kini nga passage gisugdan ni sa storya sa duha ka walang mabasa ang last verse sa verse 27 sa chapter 27 kini 46 ang remarks ni Rebecca to their family, like we were begin with the idea nga ihatagan ta og perspective kung kinsa si Esau gyud nini nga time. Unya, this will give us understanding kung nganong gikuha gyud sa Ginoo sa kaniya ang blessing. Kay for two main reason, makita nato diri nga aside sa pagpakawalang bahala ni Esau may tungod sa spiritual things or promises about God's blessing. Makita nato diri yung iyang deliberate disobedient or iyang lifestyle. Una, makita nato diri nga he married 2 wives. Niya sa verse 34 chapter 26, makita nato diya nga he is actually the source of grief sa iyang maghinikanan. Kaya nga naman, iyang gisundog ang kultura sa iyang mga uyuan. Bisan wala siya nakita ng modelo niya na, pero iyang gisundog ang ilahang mga lifestyle na nagduhag yun ang asawa. Nya dili lang asawa nga nagduha, kundi ipili gyud niya ang asawa nga lahi og mga tinuuhan, lahi og practices. Ginatawag sila mga Hittite. Unya ingon sa verse 34 sa chapter 26 nga Rebecca and Isaac was so grieved klaseng lifestyle ni Esau. And if you jump on sa last verse 27, which is in verse 46, makita nato diya yung remark sa iyang mama nga he said, I am disgusted with living because of this Hittite woman. If Jacob's take a wife from among the women of this land, from Hittite woman like this, my life will not be worth living. Una iyang remarks. So meaning to say, grabe yun siguro ang gihimo ni Esau
Na to the point nga ang iyang mama, murag di na niya gusto mabuhi kay di niya gusto makita ang iyang anak na si Esau, may nga na ang binuhatan. So wala tagitagaan o explanation, detalye, may tungod sa himo ni Esau to the point ng iyang mama wag giganahan. Pero makita nato diya yung direct and clear disobedience. Mahitungod sa mandato in terms of marriage. Ayan, makita nato din na he is deliberate. Iyahag yung himo niya. In fact, according sa chapter 26, when according to some chapters sa 28, when Esau learned na maunay reaction sa iyang mama, iya pag yung gisamutan, muna iya attitude. And so, with that one aspect, makita nato nga no wonder nga si Esau nakuha gyud sa iyang panalangin sa Ginoo kay una sa tanan, kita nato ang iyang very disobedient heart, rebellious gyud. Unya ano gyud siya, kana bang entirely wa siya regard sa bation sa iyang ginikanan, wa siya pakialam niya na. Wa siya pakialam kung ang iyang inahan na lisda. So ingana siya ka, ingana ang iyang kinaiya and attitude ni Esau. So that's one part of Esau. Later on, tanaw na ito and another. Then let's talk about Isaac in beginning verse 1 sa chapter 27. Nakita nato din na the story unfolds about, this is the passage that unfolds about the prophecy of God. Kaya kung inyong ma-remember sa chapter 25, Isaac asked for a child. Nagitagaan siya sa Ginoo, twin child. And then si Rebecca, sa diyon nagbagno siya, nahibulong siya kayo sa nahitabo sa iyang tiyan. And so she consulted the Lord. And then the Lord gave her a prophetic statement. Naginan siya sa Ginoo, you carry with you two nations. And then the nations will be separated. And then the younger will become the head. And the older ones will become the slave or will serve the younger ones. Pero makita nato diri sa pag-unfold sa story sa chapter 27, it is interesting to note nga si Isaac wala siya knowledge mahitungod sa prophetic word na gihatag kay Rebecca. I don't know kung si Rebecca o si Isaac ka storya. Kaya makita nato diri nga si Isaac iyahamang yung gihatag ang dako kaayong atensyon kay Esau. Si Esau mo gyud ang iyang paborito. So both of the parents naa sila favorite. Ang favorite ni Isaac si Esau. Kaya nga naman masculine man kayo. Unya pareha silang hilig mag-ama. So mo na nga gusto niya si Esau. Aside from he is the oldest. He is the eldest. And then, ikadua, ang mama, nasa siya paborito nga anak, which is si Jacob. Si Rebecca, paborito sa niya si Jacob. Which is normally, kay si Jacob, mutabang, magasyabot mo sila sa iyang mama. So mga most likely, na-close sila. Makita sa nato sa story nga both of them want their children to be blessed. So si Isaac, gusto niya ma-bless si Esau. Si Rebecca, gusto niya si Jacob ang ma-bless. So naay gitawag nato nga contradicting culture or tradition na develop sila pagmula. And we're looking into a household. Ingani kagamay kini nga balay niya. We're looking into a promised family. Pero makita nato nga disoriented man. Makita nato nga samot man. In fact, it end up na nabungkag yun ang ilang panimalay. So diha pala makakita ta og important lesson nga it is possible di ay yun. Bisan og Kristohano ng ato ang pamuyo, Kristohano ng atong mga ginikanan,
ay kahadlok sa Ginoo ang atong nga amahan. Dili garantiya ang atong nga anak sunod dayon nato. Niya di sa garantiya nga tungod sa atong pagtuo, tungod sa atong relasyon sa Ginoo, ang atong panimalay mahimo ng godly home. Mahimo ng heaven on earth. Layo sa tinuod na kung wa tay buhaton nga effort aron nga dag-on gyud ang atong panimalay diha sa Ginoo. But pasabot makita nato diri nga to create a Christian household, to create a home na naay fear of the Lord, kinahanglan na agyoy intentional. Dili pwedeng mingon na ta nga Christian home nami kay among mga anak kuyog na namo Domingo. Christian home nami kay among mga anak. In fact, we're looking into a house, they're not even attending church or any ministries. They're just living their ordinary life. Pero one thing is clear in this house, nakita nato nga they're beginning to be away or far from God's presence. Like unang-una, there is no prayer from the parents in this passage. Walay direct word si God to the parents in this passage. Though God was mentioned, pero He was mentioned in a form na gigamit lang ang pangalan sa Ginoo to promote ang iyahang lie or deception. Pero no mention of God in this aspect. Like both parents never consulting the Lord in terms of the blessing of their children. Kundili, ang klaro kaayo na makita nato diri is that both of them were working together aron nga makuha nila ang blessing sa Ginoo, pero at their own ways, at their own strategy. Una, tanaw na to ang strategy ni Isaac. Kung sa may strategy, he intend that the blessing will be secret. Nga naman, kung tanaw ni mong passage, kung normal gyud ka pamilya, ang ilang pamilya, di mo sa may normal nga pamilya, imong tapukon ang imong sako. Nya imong i-announce, labi na ning gitawag nato nga last will and testament, di ba? Nya imong i-announce sa tibok pamilya nga mao ni ang imong gibati karon ni Matthew na ka, wa ka kabalugod na sa kuha siya, pero gusto na kong ihatag kaninyo panalangin gikan sa Ginoo. Mo na sakto. Pero ang gihimo ni Isaac, iyang gitawag alone ang iyang anak si Esau, iyang favorite son. By the way, ako nasa ko yung favorite son. Di palag na ako ang duha kadalagita. And wow, dada, favorite niya si kuya lang yun. Kuya, tama. He is my favorite son. Dugay ka nila na gets ang logic mo. Nawagin sila yung choice niya. Usa na mong gano'n akong lalaki. So, he is my favorite son. Pero yung ko, you two are my favorite daughters po. Dugay ka nila nakuha. So, every time ingon ko nga, my favorite son. Mao mo na akong joke sa balay. Mabot si kuya, oh, my favorite son. Abli ang gate, kinana si favorite son ako. So, later on, wala silang palag kay nakuha naman nilang logic na di sila pwedeng mainggit niya na kay di man sila son. Daughters man sila. So, going back sa story, ang gihimo ni Isaac, he secretly talked to Esau regarding sa blessing na gusto niya ipasa. And so, makita nato diri nga, that's not normal. That's not the typical family na gusto natong i-create. And with this, makita nato kaklaro kaayo ang drive ni Isaac na gusto gyud niya ang panalangin sa Ginoo, maato gyud sa pinugwang. Kasabutan ni ana nga sa ilang kultura naa gyud sa kabagwangang anak ang burden nga dawaton ang responsibilidad ng panalangin. Pero makita nato diri nga naa mo gyud prophecy given to Rebecca. So how come na si Isaac is not aware of that? So mao nga si Isaac, iyahag yung intent with using his preference, using his reasoning and logic, iyang gigamit na siya para
to secure the blessing to the eldest son, Esau. Neglecting Jacob, neglecting his wife, neglecting the entire family. Have you paint the picture? Nakita niyo? He is alone in his tent. Itawag niya si Esau and talk to him about niya. Nas like personal arrangement. Agoy kay wise mo nang inahan. Kabalo ba mo kisay pinaka-wise sa balay? Ang mama gyud na wala. Mo na ay gyud mo tunto sa inyong asawa. Mga bana basig nagtuo mga kamoy pinaka wais sa balay. Tinuod na wais bana gyud. Asawa gyud. And so makita natin this a story in beginning verse 5 that Rebecca was actually listening. And like Isaac, trying to secure in his own way to bless Esau, now Rebecca is also trying to do something to secure the blessing in order to be given to her favorite son, si Jacob. Yan siya makita nato din sa story, the following verses. Makita nato how well planned, no? Ang gihimo ni Rebecca. Mas hound si Rebecca. Akong isip-isip niya giplano ba nga, yun sa ka ni Rebecca pag laplap tong kanding para ini gunit sa iyang kamot, di mahalata nga sumpay ba? Di mahalata nga kanang murabag gibutang, gitapot. Iyawa sa inahan na gitahi baka ito niya, giimong jacket. Muna di na ako matungkad ba? Pero interesting kayong talento. Unya, dili lang na, iyag yung itudluan si Jacob. Kung saon din na siya. Niya si Jacob, in verse 11, perting hadlu ka kayo siya na masakpan ko sa umahan. Tunglo nga akong madawat kaysa panalangin. Kung siya yung sa niya, ako'y bahala niya. Kung tungluhon ka sa imuha mamahan, ako ang salok sa tunglo niya. I will, let the curse be down on myself rather than a blessing. Wala yun sa iyang inahan. So pasagdi nga ako'y makantos niya. But he was so creative in terms of helping aron ma-secure ang panalangin. So with that, makita nato na mas naunag yun si Jacob o fulfill. Kanya akong gina-imagine kining gihimo ni Jacob diri nga grabe tinudluan sa inahan. Unya ang makita niyo sa story, ang tanang nahitabo gyud, gi-anticipate gyud tanan ni Rebecca. Nga gunitan siya. Amot sa tingog kung gitudluan ba siguro siya sa tingog, no? Kay ningon man si Isaac, murag si Jacob. Pero si Isaac ang lawas. So akong gi-imagine ang story niya siguro si Jacob sige. Bayuton siguro siya ba niya. Babaino nang yung tingog. Anak siguro. Isaw na siguro. Isaw, anak siguro ba. Kanya kay ma-distinguish magyud sa amahan ng iyang tingog. Pero with that, makita nato yung anticipation ni Rebecca sa situation. Gunitan siya. So, she makes sure nga naagyoy kabalo siya kung asa si Isaac nagagunit kay Esau. Niya sa liog, di ba? Iyang gibutangan gyud pud buhok. Kay kabalo gyud si Rebecca. Kabalo siya nga simuton siya. Niya kabalo siya nga pahawkon siya sa iyang amahan may nga well anticipated ang circumstances. Niya makita nato na as the story unfolds, indeed Jacob was able to secure the promise na gihatag sa iyang amahan. So makita nato that Isaac was deceived, and then Esau was deceived as well. So mao mapiting sukua sa igsuon. Kunya makita nato diha na tungod diha na nagkabulag na gayon mag-iso. And so makita nato diri yung several weaknesses gyud sa family.
So it is clear that this family is no longer bringing their household upon the Lord. And so that is why to secure spiritual blessing from God, nindot ang tinguha nila nga mapanalanginan nila mga anak with the blessing from the Lord, pero dili nindot ang ilang mga paagi. Si Isaac, gusto niya sa magulang, bisan o makita niya ang lifestyle sa iyang anak. How come na he pushes the blessing to Esau, nga kabalaman siya nga si Isaac is immoral, si Esau is immoral? How come gusto gihapon niyang ihatag sa magulang? Motong reason nga gisulat gyud kanato kining verse 34 sa chapter 26. Gitagaan kita o background may tungod sa married life ni Esau. And how come Isaac is so blind to see and so blind to think nga iyang ihatag sa iyang magulang o sa kay Esau ang panalangin? So makita nato diri that as a father is no longer concerned with the para sa iya blessing sa Ginoo, walay kalabigitan sa gitawag nato nga accountability before the Lord. In fact, makita nato diri, he never prayed to God, he never asked the Lord. He did not consult the Lord kung angayan ba ihatag niya kay Esau despite sa iyang immoral life and disobedient life. And then on the other hand, nindot ang desire ni Rebecca kay gusto niya na she is looking forward sa spiritual blessing gikan sa Ginoo. Pero dili nindot ang paagi nga iyang gihimo kay gusto niyang madawat kini on her own. Maybe mauni ang reason nga gihimo ni Rebecca, it is because maybe she's thinking of the prophetic word or statement nga gihatag sa Ginoo kaniya to katong nagbuntis pa siya. Mauni iyang gihimo ang tanan aron makuha gyud ang panalangin. Pero makita nato diri na there is no it is clear na dili gyud siya justifiable means of doing this. Now let's go sa panalangin ni gihatag ni Isaac. Ang pangutana in the same question, ano nga inyo na ani kay importante kanila gini? Kung makita na yung storya diya, nihilak gyud si Esau tungod kay wa na gyud panalangin. Niya wa na bagyod, di mo mo ni pangutanan ni Esau diya. Usang gyud ang blessing nga gitagana sa family. Now let's talk about the blessing nga gihatag. Ngano importante ni siya? Importante ni siya tungod kay sa panahon nila, this considers to be oracle. Kasabot mo sa oracle. Oracle is a phrase nga mao gani nang naay mga cult nga nagagamit niya na pasabot niya na a statement given or a promise given or word is considered to be a word coming from God. And so therefore, adunay ginatawag nato nga certainty of accomplishment, adunay certainty of being realized sa imong kinabuhi tungod kay it comes from the Lord. So makita nato diri nga this is important tungod kay they always considered it as a final and last word na gikan gyud sa Ginoo. Nya dili lang na whatever is stated, it will be fulfilled and accomplished. Unya diha kaayo ga-look forward ang kasagaran gyud. Like si Jacob mo na iyang look forward, si Rebecca mo na iyang look forward. Even si Esau mo iyang look forward. Even though at this time wala pa gid nila nibaw-an kung unsa ang promises. Pero ang ilahang knowledge is that once an oracle given to them, it will become a vision, a statement, a word in their entire life. Nya, I don't know kung giunsa ni nila kay wala may di man uso sa una ang written will, no? Wala may dokumento nga ginasulat. Talagang oral transfer lang yun ang ginahimo niya. Pero makita nato, it became a reality
sa kinabuhi sa magdawat sa blessing. Or it became a reality usab sa magdawat sa curse. Iyon na ang standard. Why? Na naman? Tungod kay it is clear in this culture, it is clear in this passage na there is a sovereign Lord over all. Na naglantaw gyud. Nya it is God's will ang tumanon kung unsa ang iyang ihatag sa to that particular family or particular person. Kaya nga naman, because God is sovereign, He listen, kabalo siya sa tanang nahitabo. Nya talking about God's sovereignty, makita nato diri nga kini nga passage is a realization of His prophetic word to Rebecca. Niya makita nato diri nga sovereign ang Ginoo tungod kay giingon to niya nga they will be separated and the young will serve the older. Pero it is human will ang prevail niini in terms of how to make it happen. But pasabot makita nato diri nga ang Ginoo dili siya magdikta sa ato ang kabubuton sa atong will. Pwede nakasabot ta sa iyang giingon pero dili ta tudluan sa Ginoo aron mahitabo nga makuha nimo ang blessing niya. And so just like nahitabo kay Jacob, God has given him the favor and at the same time kini gitawag nato mga prophetic words nga sa iya mapadulong ang blessing. Pero wala giingon sa Ginoo kung unsaon na paghatag sa iya. It so happen nga ang inahan naging particular niya na and so nag-devise siya iyang paagi, iyang gihimo ang tanang paagi aron makuha na. Yet despite sa pangit niya paagi, God remains sovereign tungod kay it unfolds nga nahitabo gyud ang giingon sa Ginoo that His favor will be upon Jacob. But on the other hand, dili lang ni makita nato diri nga nganong si Jacob man nadawat ba ni Jacob tungod kay gipili na gyud siya sa Ginoo from the start? No. Makita sad nato diri ang pabaya nga life ni Esau and at the same time ang iyang practices. Unya sa start pa lang he disregard what so-called the birthright. Para sa iya, wa ko'y pakialam niya na that's not my priority. That's not my I don't like spiritual things or promises that comes from the Lord. I want to live my own life. And so with that, nahitabo gyud nga nakuha gid siya. Pero makita nato diri nga God extract from him the ultimate blessing and promise. It is because he has no regard of anything that belongs to the Lord. So mo na ma-learn nato diya kay Esau nga sa diyang sa start sa iyang life, siya pakialam may tungod sa Ginoo. Then it end up with him nga he takes nothing from the Lord, but he only takes curses from God. That's what happened to a person who rejects ultimately God. That's what happened to a person who has no regard with spiritual things. That's what happened to a person who has no regard with spiritual blessings that comes from God. Mao sa nay may tabo sa tao nga walay pakialam sa mga langit ng butang nga ginaingon sa Ginoo nga atong i-pursue. It will be taken away from him. Mao nga this is a great reminder to us. Kung halimbawa karon kita nga buhi wa tay pakialam niya na may tungod ang mga istorya, may tungod sa langit, pag kinabuhi may tungod sa Ginoo. No? Labi na kung kusgan pa atong lawas, we don't care much about God. Kung maayo ang atong trabaho, maayo atong kinabuhi, maayo atong pamayo, we don't care much about serving the Lord or honoring God. Kaya nga naman, what's important is now. What's important is today. Just like Esau,
paghuman sa atong kinabuhi, we will be surprised and ultimately experience the greatest shock of our life, that we will lose everything. So, bulaton po ba nato na? Basig pareha ka na atong rich man, ngayon siya na, Lord, pwede ba nga gamay lang nga kabugnaw? O pwede ba nga inyo ni mo ako maigsoon para dili mi mag-suffer diri pareho? You will lose everything if now we disregard the Lord, just like Esau. And in the following verses, makita nato diha nga grabing tiyabaw lang ni Esau. No? And maybe ingana sa siguro iguman sa ato kinabuhi diri, unya iguman sa ato ang pabuyo nining kalibutan, will be surprised nga wa man dahil tadawatas Ginoo. Nya tingali sama kay Esau, muhilak na lang niya. Kay wa tadawatas Ginoo. Naay duha ka tawo nga describe si Jesus mahitungod sa hell. Naay tawo nga ingon ni Jesus, naay duha ka klase ng tawo sa hell. Ang usa kapangagot sa iyang ngipon. There are people who naay gnashing of teeth, no? Tungod sa ilang kasuko, kapangagot sila sa ilang ngipon. Yan. Then naay usa ka tawo nga grabe ang tiyabaw, grabe ang minatay. Muna giingon ni Jesus. Katong grabe ang minatay, mo to ang tao nga nagpuyo sa kalibutan nga wa gyud pakialam sa Ginoo. Nya sa diyan namatay na siya, he found himself in hell. Grabing mahay niya, grabing mahay. Mao nagahilak siya. Grabing kagool, mo na giingon ni Jesus. Pero ang ikaduha nga tao nga gapangagot ang ngipon, mao tong tao nga nagpuyo ni ning kalibutan nga living a self-righteous life. Living a life nga conscious sa iyang pagkinabuhi ng mata. Pero yet, despite sa iyang consciousness of how he lives, he still find himself in hell. Mao nga suko sa Ginoo. Nangagot siya tungod kay iyang ligway sa iyo, how dare you put me in hell despite the good things na akong ginahimo. Daghan kong natabangan, daghan kong wa ko'y gisamok-samok ng mga tao. Pero naagyapon ko sa impirno. Muna duha ka kalainan kay share ni Jesus. So asa ka ata sa duha ka kategory, kung mabot ang panahon na we will lose all. We will lose our life. We will lose everything. Then the only option we have is to face before God. And so just like Esau, in his lifetime, wa siya pakialam, mahitungod sa Ginoo, and then entirely, one day niabot yun ang panahon that he is robbed of everything. Niya suko kay siya, ngay gikawat sa iya, ang para sa iya. Ang dakong pangutana, para ba yun to sa iya? From the start pa lang, di na to para sa iya. God intends it to be up to Jacob. Niya makita nato ang sovereign will sa Ginoo. Sovereign will of God operates on the basis of sa tradition, ang tradition magulang yun ang humana. Despite sa iya ang kinabuhi, God changed it. Si Isaac dapat ihatag sa magulang kay mo may dikta sa kultura. Giusab sa inyo. Mao makita nimo ang both parents ginahimo nila tanang paagi para usabon ang plano sa Ginoo. Pero it is God's will will prevail. It is God who intends that the blessing will be from Jacob. And He is sovereign enough that allowing Rebekah to devise a plan
para makuha ni Jacob ang panalangin. Pero dili ko nagpasabot na it was approved by God. It was a human will. It was a human sinfulness ang nag-operate niya nga time. Kay Isaac, it was his human sinfulness. Kay Rebecca, the same. Kay Jacob, the same. Kay Esau, the same. But it is God who decides who gets the blessing. Hindi na ito makita nga when God blesses a person, initially, He does not consider a person to be righteous to experience God's blessing. Kaya nga naman, ultimately, God decided that in the family nga iyang gihimo, naagid siya piliin na isa. Niya mo na ihadlok mo. Nga pamilya man ta ni sila. Unya, gipili naman ni sila sa Ginoo, makita na to. Si Isaac, pinili sa Ginoo, promise sa. Si Rebecca, ang Ginoo yun, ang naghatag kay Isaac ni Ana. Iyang gipaadto dito sa Eleazar, gipili yun sa Ginoo si Rebecca. Unya, ang ilang anak, ang Ginoo yun, ang naghatag ni Ana. Mahimog yung kambal, pero usahan yung piliyon sa Ginoo sa tibong pamilya. Magdala sa iyahang panalangin. And all the rest, makita nato ang ilang life is becoming miserable. And Esau, labi na si Esau. Tanawa ang panalangin ng ihatag ni, no, this is not blessing, ihatag, verse 39, ihatag ni Isaac. It is actually a curse. Your dwelling will be away from the earth's richness, away from the dew of heaven above. You will live by the sword and you will serve your brother. But when you grow restless, you will throw his yoke from off your neck. Mao ni ang tunglo ni Esau tungod sa iyang pagpabaya. Pero ang usa naka-experience yung panalangin sa iyo. Na ako'y usa ka professor sa seminary niya na sa kinamagwang ang anak. Every time magtudlo siya sa amo sa preaching, and at that time we are studying the book of Romans. Yeah, part of the book of Romans is the emphasis of God's sovereign will. Yeah, every time maka-encounter siya, may tungod niya ng God exercise His will to choose Israel. Ang iyang conclusion ngayon na siya na ang akong anak murag wala gipili sa Ginoo. Siya kami tanan mga estudyante mo. Sir, nga nakaingon ka niya na. Iyon siya, I hope God will choose him. But right now, I would say that he is not chosen by God. Pagluka, no? Kung hindi din na, imong anak. Yeah, sometimes nag-study ko, dawn on me ka na hindi kita. So therefore, ang dakong hagit is that as a father, kinahanglan yun natin intentional ng pag-disciple sa ating mga anak. Kaya kung di nato ng buhaton, probably, baka they will not encounter the Lord sa ilang kinabuhi. Kaya kani klaro na yung story. So it is possible nga kining ato ang pamilya dili gyud pilion tanan sa Ginoo. Pero ang panalangin diya, salamat sa Ginoo nga naata gipili niya. And so therefore we have duty, responsibility, at the same time privilege to proclaim God to them. Kaya kung dili nato nabuhaton, we will lose them entirely. Praise God kung tibok banay, makaila sa Ginoo. Pero dili na kanunay mahitabo. Nya dili sad na mahitabo dayon kung wala tay buhaton nga investment sa ato mga anak in terms of discipling them, teaching them the word of God. Mao nga delikado kaayo na, ubanan nato sila sa church, pero padulaon na nato cellphone. Delikado na. Idala pa nimo imong anak sa church para lang magbulaw og cellphone. We need to be intentional. If we bring them to the church, we make sure that we introduce them to the God we worship in this house.
Mo na intention, di ba? Mo na intention ng ating iban sila. Mo na intention ng ating gusto natin uban ng atong mga igala sa church. We want to introduce them to God. But to our children, we bring them to church and introduce them to the cell phone. Murag dili mo mao. Sa balay, okay po. So lisod na siya. Maybe, ugunta, dili na mahitabo that they will lose the blessing that comes from God. Pero kung watay buhatong na ginikanan, mahitabo yun sa ating mga anak. And so therefore, it is our prayer and desire to really impress to them God. Because we don't want them to be Esau, losing everything, losing the grace, losing the blessing na gikan sa Ginoo. In verse 41, Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him. He said to himself, "The days of mourning of my father are near. Then I will kill my brother Jacob." What is a lie maisip? Dili ka na lang. You see his heart. Dili lang siya immoral. Dili is actually murder. And he's beginning to realize kining curse sa iyang life. He will live by the sword. He is beginning to realize. Unaware siya niya na he's living entirely sa iyang life. And lastly and finally, we will look at God's sovereign will and sovereignty in this family. Despite sa dysfunctional family na natin, praise God, God has chosen one to carry over His blessing. Niya, dili lang na, makita pa yun nato dili na, ang gipili sa Ginoo, di yun tao. Si Esau na gani niya, ingon niya, dili ba? Tama lang, gitawag siya, mangingilad, kay mangilaray yun siya. Kabalo mo sa gigamit ni Esau diha, ingon siya, isn't it right that Jacob be? Muna yung gigamit na statement. Iya kong gi-Jacob. Pasabot iya kong gi-deceive. Tama lang is called. So praise the Lord that out of the wickedness in this family, makita natin God chose one to extend His blessing. And yet, praise God, makita sa nato dili one, when God extend His grace, it doesn't mean He extended it to you because you are righteous enough. Actually, makita nato dili nag-extend sa Ginoo na tungod kay He's not righteous enough. He needs the righteousness of God. He needs the blessing of God to be righteous. And so this is the kind of God na natin. Another thing that God is sovereign is that He is sovereign over all. He knows ang atong mga secret acts and secret sins. Then once we continue in the path of disobedience, just like Esau, one day He will take away from you even the blessing that He intends you to experience and to live. He will take everything from you. Nga naman, because He is God. Why magbuot niya kung iyan ang buwan? Mo gani nga si Esau, kasabot niya ni. Nga niigo na lang siya, nihilak siya ang mahal, kung naapabagyo na bilin. Pero sa ingon siya, manuwa na yun. But I have word for you. I don't know kung kano saan iabot ni kay Isaac kining word kay Esau. Niya, di ba na aspeto diri nga namurog si Isaac when he learned that it was Esau, it was Jacob, not Esau coming. Namurog siya. Nga naman, ang akong interpretation niya, namurog siya just because he realized na dili day ang iyang anak, dili day ang iyang paboritong anak mo ay pilion sa Ginoo. And that's what you feel when you learn that it will be too late that your family members
we lose the blessing. We lose the blessing of life. We lose the opportunity to be with the Lord. So Isaac trembled in fear because he realized that he thought that Esau was chosen. But no, it was Jacob. And for the first time in his life, he realized the sovereignty of the Lord. I thought I am the one who will extend the blessing to my children. No, it is God who will extend the blessing whom He should bless within the family. Munang nangurog si Isaac. Di ni mo kayang pugnan ng sovereign will sa Ginoo. Ulaton pa ba nato na ma-realize na that they are not in the Lord? Our relatives, our family, our children will shake you in fear tungod kay makita nimo nga God exercise His sovereign will by not choosing your children, your loved ones. Mao nga dakong pasalamat nato. Salamat kay hantod ron wa pa mobalik ang Ginoo. Kaya nga naman, His delay means more grace to us. And His delay is more grace to those who are disobedient. And in His delay is more grace to all members of our families. Mo dakong hinungdan mga igsoon, wa pa gyud mobalik ang Ginoo. Kay gahatag siya tumang grasya to every member of our family. And so therefore, in each time we wait, it should be a conviction that right now I need my family to be informed about God. That each time we wait, that right now we need our friends to be reached out. That each time we wait, we are giving an opportunity to those who are disobedient, to those who are ignorant of the gospel, of the word, of the saving grace of Christ, a chance for them to hear. So mo na itubag kung ano ang ginawa pag ginawalik. Yung sahay gusto na ito, mahinabu na, no? Balik na Lord. Baha mas dapaw. Balik na Lord kay hapit ng suna ni Bibig. Gatang mana ugma, atangan ninyo na ugma na. Ugma na ba yan? Okay, listen, no? Listen lang, don't criticize. Wala mong gitagaan sa Ginoo authority to criticize whatever He claims, whatever He says. Just listen. Tingnan mo na ang ato ang topic. After all, the book of Romans says, anyone who sits in authorities, saying on sa Romans, God appoints, God institutes. But pasabot, bisag kamo may ng boto kay BBM, ay, wala mo ng boto. Okay. Bisan kita ang nang boto kay BBM, okay, wato nato na, bisag wala mo ni boto, okay, tungod kay pagkangan nga didaog sa by-election, so kita din na. So pag kita man, bisag kita yung nagboto na, it is God who in place Him. Hindi na gusto dugayan ng politics. Anyway, just listen kung mamino mo man yan. Pero yan na itong prayer, gusto na ito mo balik na Ginoo labi naglisod niya. Pero that's a selfish prayer. Di gina ito bagon sa Ginoo. Kaya nga naman, ikaw rin gusto mo balik siya. Siya na siya mas lawang nga rason, muwa pa siya mo balik. Because He wanted to extend His grace to the unbelieving, to the ignorant of the gospel, to the disobedient, to the wicked, to the evil. And even to our very own family, He wants to extend His grace. In order for us that while we wait to make sure that each member of our household will be able to bow before the holy name of our Lord Jesus Christ, before they will all lose the blessing that intends for them. I hope that this passage gives us awareness about looking intently, intentionally
into our family. Let us pray. Ginoo, daghang salamat nga